Luto ulit ako ngayon mga kabayan. Luto muna. Nag-aaral na po ako magluto. Musta po kayo? Shoutout po. Luto muna po. Ang bango ng bawang. Itong aking luma na po matagal na po ito aking kaldero mga kabayan, kaya ganyan po yung niya sa ba. Luto ulit ako Ayan po muna. Tapos ayan. So ang dami Isang piraso lang po ito mga kabayan yung kinuha ko doon sa bahay ng aking kapatid. So isang piraso, ang dami po Ang dami pong nito, papaya. Yun na laglag. Mahilig kasi ako nito mga kabayan. Nung nakaraang araw tsaka kahapon, yung ulam ko gulay din. Yung tawag nun, yung sa saging, yung puso. Alam niyo po yun. So hindi ko kahapon kinunan ang dami Mahilig kasi ako na pag sa bahay yung madalas talaga kinakain ko yung gulay. Hindi ako kumakain ng kanin masyado mga kabayan. Kaya dumadami, hilig talaga sa gulay. Pag nagsasayang naman po ako ng tawag nun, yung kanin, medyo lang po, isang takal. Isang ganito Yan. Yan. Po mga kabayan, isang ganyan na po. So, abutin na yan ng gabi. Ang dami Sorry po, naputol yung yung kuha ko dahil nahulog yung cellphone ko. Sorry po. Muntik na mahulog yung cellphone ko. Isa lang kasi yung kamay nagawak, yung isa yung sa kahoy. So may po yung cellphone ko. Tinasalo ko agad. Hirap kasi pag walang naghahawak cellphone po mga kabayan. So shout out po sa inyong lahat Mahilig po ako niyan sa luto-luto na ganyang gulay, mapapaya. Tsaka yung partner yan. Ito. Yun, may natira pa po. So ayan may natira pa. Sa sa malunggay. Tsaka ito yung aking ilalagay mamaya, ayan green, berde. Berde po mga kabayan. So dyan lang yan dahil wala ito yung aking kanin, yung ito wala po yung laman. Mausok po yung aking ngayon. Wala kasi ako pamaypay dito. Kalimutan ko kumuha ng pamaypay dun sa kabila, sa bahay ng kapatid ko. So kumusta po kayo? Shout out po sa ating lahat Yun, buti meron na. Yun po, shoutout po sa ating mga OFW. Ingat po kayo dyan sa kung saang bansa man po kayo naroroon, mag-iingat po tayo lahat mga kabayan. So parang makulimlim po yung panahon ngayon para uulan po yung panahon ngayon. Yung nakaraang luto ko, papaya lang po yun. Ngayon, papaya at saka malunggay. Tapos nilagyan ko ng luya. Saka
Ito po. Ilalagay ko. Yan. Sa papaya na yan. Mamaya pag medyo kumulo-kulo na ilalagay ko yan. Tanlad. Mag-iingat po tayo ha, mga kabayan. Yan, salamat po sa inyong pagsuporta po sa akin. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking mga video na upload diyan. Salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa inyo lahat diyan. Yung ulam ko yung ano ko nga yung tawag noon puso ng saging. So ano po yun ginataan na puso ng saging, tapos ilagyan ko ng din luya, tsaka tanlad, ganun po. So hindi ko nakunan. Gawa nga lahat ng kilos ko, hindi ko talaga makukunan ng camera po mga kabayan kasi nga mahirap po. Gaya ngayon tigahulog yung cellphone ko, dulas kasi yung isa kong kamay nanginginig. So madalas po buti nasalo ng damit ko yung cellphone, bagsak sa may sa dito sa damit ko. So ingat po kayo. So aantayin ko na lang po itong kumulo mga kabayan. Lumambot yung papaya na pinapakulo ko pa po kasi ito ngayon. Pagpapaya kasi po matagal-tagal po kasing kukulo yung niluluto ko. Yung aking kuha na po diyan sa aking channel. Ano na po yan mga kabayan. Hindi na po edit. Kasi hirap pa po ako mag-edit ngayon sa aking kuha. So, tagal-tagal pa pong kumulo mga kabayan. Pasensya na po ha. Paano yung kuha ko. Tagal pa po siyang kumulo. Yung papaya. Yung nilagay ko po dito, luya. Kasi hilig po talaga ako sa luya mga kabayan. So yung luya, minsan pag tuwing umaga, tapos sa gabi, ko po siya nilalaga, iniinom. So yun po, yung aking ginagawa po minsan sa luya. Iniinom ko po, nilalaga. Yung ng maliliit, ginagayat po ng maliliit para maganda po. Luya. Tapos yung iba pa po dito yung mga masarap gamitin para iwas yung toxin sa katawan para lumabas po mga kabayan. So, bumili ako ng luya doon sa isang tindahan. So nilagay ko po dito. So kulo na po mga kabayan. Pero di pa po siya malambot. So takpan ko po muna. Dahil di pa po malambot. Maya ko to ilalagay yung tawag yung malunggay. Kasi po yung iba sa akin pag yung iba tagal kasi kumulo yung papaya lumambot. Meron kasing papaya na matigas, mahirap magpalambutin. Meron naman pong iba na na madali lang po. So isang piraso lang po yan mga kabayan, kanya na po kadami. Alaki kasi ng papaya doon. Parang gagaya nito kalaki. Yan. Yan, meron po doon na ganito kalaki. Parang pitchel po mga kabayan. Meron naman pong maliliit na papaya na yung iba po maliliit.
So, yung kinuha ko, maliit-liit kunti nito. Maliit lang po. Pero, ayun, oh, napakarami na po siya. Ano na po yun siya, malapit na pong, mahinog yung papaya na yan. Kaya matamis. Na ano na yung niya, yung buto noon. Pag alam ko kasi yung papaya na malapit ng mahinog mga kabayan. So yung buto nag-iiba yung kulay. Matamis po siya. Minsan po yung hinog na papaya noon kinakain ko na lang po yan. Kinukuha ko po doon sa bahay ng kapatid ko. Kasi meron po sila doon eh. Dami nilang tanim na papaya doon sa tinirhan ko dati. Kasi pag doon sa tinirhan ko po mga kabayan, meron akong tanim doon, papaya, malalaking papaya po. So kasagsagan nga po nung nakaraang bagyong Odette dito, yun, tinangay po lahat. Ang daming papaya ko doon, mga 10 pirasong puno po siya. So ang dami. Tapos meron pa po akong malunggay, tanla doon. Manok na lang po doon kulang. So doon po maraming din po akong manok doon sa tinitirahan ko dati mga kabayan sa tawid ng ilog. Meron pong manok doon. Minsan ang dami na pong manok, mga mahigit na isang dosina, mga 14 pieces, 16 pieces po siya. So iba, walang ulam, syempre, yung dating live-in partner, mahilig sa ulam, yun dakip ng manok, dadampot ng manok ko. So yun po ginagawang ulam. Siyempre yung anak ko, mahilig po talaga po doon sa ulam. Dati po yun. So ngayon, wala nang manok, ubos na. Ubos na po. So meron akong manok ngayon, na ano na po siya, meron na po siyang itlog, mga 10 ata, 10 pirasong itlog niya ngayon. So malapit na pong maging mapisa, maging sisiw siya. So yun po yung padadamihin ko dito mga kabayan. Na padadamihin ko. Kahit isang pirasong inahin po mga kabayan, dadami po yan, dadami. Kaya nang ginagawa ko dati, binigyan ako ng isang pirasong inahin, babaeng manok. So ginawa ko, inalagaan, lumaki na po siya. Tapos ayun, itlog po siya. Ayun, dumami sa isang piraso, naging 16 pieces po siya. 14 pieces, minsan 12 na manok. Pero hindi sa 16 pieces po 'yon, malalaki na po 'yon sila. 3 buwan kasi nag-iitlog na ulit yung manok, 3 months o mahigit po doon, mga 3 months kalahati. Nangingitlog na po yun sila, siyempre mag-iitlog. Yung unang itlog na po yun, siyempre yung naging sisiw na po sila, malaki na. So lumaki, tapos mag-iitlog ulit, tapos lalaki. Yun, dadami po siya. Mga 3 beses mangitlog po sa minsan sa isang taon. Yun, sa 3 beses, ang dami na po. Minsan binibenta ko nga sa mga dito sa sa bayan namin, sa mga parang yung kinakainan, yung parang restaurant nga po. Yun, binibili po yan nila. So, yun po yung ginagamit ko na pang income ko dati sa manok lang po mga kabayan. So, nawala yung apoy. Mga kabayan, sa aking niluluto. So magsisimula na po yung manok kong mamisa. Mga 10 piraso ata yung niya, yung pipisain niyang itlog. Kasi naglilimlim na po mga next week, sa sunod na linggo po, meron na po yung sisiw. Papakita ko po yan mga kabayan. Sa isang inahin, papakita ko po yung sisiw niyan pag napisa siya. Sa iba kasi mga kabayan, hindi lahat napipisa yung itlog sa isang manok na inahin. Halimbawa, yung 10 piraso,
So mapipisa lang doon 8 piraso. May dala mong naiwan na hindi napisa po mga kabayan. So ang tawag dan sa Tagalog, hindi ko po alam yan eh. Ayun po. Minsan sa 8 piraso, hindi talaga maiwasan na mababawasan ng sisiw. Kasi nga sisiw alagain pa po. Hindi talaga maiwasan yan. Lalo na pag ulan, maulan saka yung init. Gaya ng panahon ngayon, ulan, init. Yun po yung ano ng manok. Diyan po sila magkakasakit din. Gaya din po ng tao. Kaya minsan nababawasan yung 8, nagiging 5, nagiging 6. Yun po yung mabubuhay talaga na ano na maalagaan. So hindi po lahat ng 10 piraso na itlog ay magiging swerte po mga kabayan. Naranasan ko na po yan dahil ako'y nag-alaga din po ng manok. Ilang beses na po ako nag-alaga ng manok. So ilalagay ko na po yung ano. Sorry po yung pagkatagalog ko. Ayun po, kulo na po siya mga kabayan. So ilalagay ko na lang po itong ano. Yan. Mahilig ako niyan sa malunggay. So ayun nga po yung sinabi ko, malapit na po, marami akong tanim doon sa mabila. Tawag doon na wala kasi akong ano, lumalaking sandok mga kabayan, kaya hirapan naman ako. Di pa po kasi ako nakabili. Mahirapan. Hirap po pag walang sandok na malaki. Yun nga, maraming ano, manok na lang kulang dito eh, mga kabayan. So, dyan sa likod ko, merong malunggay po diyan, tanim ko, kaso hindi po nabuhay. Mga 5 pirasong puno ata din ng malunggay, natanim ko diyan. Na ano po siya, tawag nun? Nalanta, natuyo po yung ano niya, puno. So yung papaya din po doon sa likod, doon po, sa likod na yon, hindi din po pinalad mga kabayan. So yung diyan, may papaya po yan dyan sa likod na yan, hindi din po pinalad. Nalanta po sila, bakit kaya ganon? Nalalanta, pag ako po yung magtanim mga kabayan, so nalalanta po talaga. Hindi na si swerte. Gaya na po ng manok dati na inaalagaan ko. Hindi po, minsan mabubuhay, minsan hindi po sila suswerte. Sa akin, ewan ko po, ba't ganito? Pero minsan po talaga, swerte po. Mabubuhay po yung mga inaalagaan ko. Minsan po talaga, hindi. So, hanggang dito lang po muna, mga kabayan ha. Aking kuha. Salamat po sa inyong panunood sa akin. Kahit minsan lang po ako makapag-upload, nandyan pa rin po kayo nanonood sa akin. Thank you very much po mga kabayan. Shout out na lang po diyan sa aking mga kaibigan sa Naik, sa Caloocan, mayroong nagpapa-shoutout sa Caloocan, sa Rizal, at sa Antipolo. Shoutout po diyan sa inyong lahat. Mga kabayan. So mag-iingat po tayo ha. Yun po, paki-subscribe po yung channel ko, Imok Joy Channel. So God bless po at magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan. Always gold health po lagi tayo.